Yo, what's up mga tropa pits? So nakita nyo po dyan yung video ng pagpunta ni PBBM sa isang eskwelahan po na nasunog. Ngayon, ang mga bobo po na DDA, sinasabi po yung litrato na nasa itaas na ito daw po ay isang edit Photoshop. At ang isa po sa mga sumakay sa fake news na ito o sumakay sa kabobohan na ito ay walang iba po kung hindi si Rowena Guanzon. Itong si Rowena Guanzon, alam ko Dilawan to pero ano to tropa ni ni Amy Marcos. Ngayon, pag napunta ka sa FB page ni Rowena Guanzon, ayan, sa kanyang FB page o FB account, ayan, yan. Nag-comment ako doon. Kinoment ko yung video. Kung makikita nyo po mga comment doon, nakalagay eto, galing kay Glyza, sabi, ha, putol yung legs ng tumago sa pader. Diba, bobo? Kasi putol yung legs ng tao, dapat ang nakalagay doon. Tumagos daw sa pader. Lito Cano, whoever made this made sure you're gonna know it's edited. Sabi nitong Lito Cano. Ang bobobo no. Ito, Louis Vincent. That is what we call optical illusion. Ito, tama yung comment itong si Louis Vincent. Optical illusion yon. Actually, it's a real photo, not Photoshop. The fireman was standing at the door opening and his left foot and left arm was behind the door opening. Ayan, optical illusion. Kasi kapag tinignan mo yung litrato, akala mo inedit kasi yung pinto at yung pader ay nakapalihis. Kaya akala mo in-insert lang yung si PBBM doon, ipinatong lang o inilagay lang si PBBM at yung bumbero. Pero eto nga po meron tayong video talaga na nakita na si PBBM ay nagpunta doon sa mismong doon sa mismong sunog o nasunog na eskwelahan. Kaya napapaisip tayo, bakit itong mga ganitong fake news ay sinasakyan nitong si Rowena Guanzon at ng mga DDS. Pati ba naman yung ganitong litrato? Gagawa ng istorya, gagawa ng fake news at sasabihin na ito ay edited. Yung sunog po na yan sa San Francisco High School, meron pong uploaded live video doon po sa RTBN yan. Mapapanood doon yan. Kaya nagtataka tayo bakit ganito po sila kabobo? Alam niyo yung kabobohan na nga, sumakay pa sa kabobohan. Katulad ni Bato de la Rosa at ni Baste, nag-share ng AI, tapos ginastify pa yung AI. Nag-share ka na nga ng fake news, nag-share ka na nga ng kabobohan, tapos ang gusto mo, tama ka pa. Mali na nga yun diba? Ginagamit yung mga kabataan na sinasabing sumusuporta daw kay Sara Duterte doon sa AI video na yon. Ngayon, nung na-fact check ng Rappler na ito ay isang AI video, parang parang pinagtatanggol pa ni Bato at wala daw siyang pake kung AI yon. Ang importante daw yung mensahe. Anak kayo ng teteng, ang mensahe nga doon ay yung kabataan ay ino-oppose ang impeachment trial o ang impeachment case kay Sara Duterte. Yun yung pinaka-mensahe doon. Yung mga kabataan, 'di ba? Ang share post nga ni Bato, buti pa ang mga kabataan. So ang mensahe doon, may mga kabataan na umo-oppose sa impeachment, which is hindi totoo at wala namang kabataan na umo-oppose sa impeachment trial dahil marami pong mga kabataan ang gusto na mabigyan ng katuparan ang isang impeachment investigation o impeachment trial o impeachment case na matuloy dahil nga po sa napakalaking halaga na nakasalalay, 612 million at 125 million. Yan po ang mga pinag-uusapang halaga.
Kaya, di ba, kita nyo itong mga taong ito, nag-share na nga ng fake news, nag-share na ng AI, katulad ni Bato, aba ay parang ang kanyang gusto pang ipaintindi sa atin, tama yung AI. Ito, katulad dito, mga comment dito, my young son could do better than this, a man's leg buried in the wall, sabi ni Dads. Di ba kita niyang bobobo? Ako kayang-kaya kong edit to. Kayang-kaya kong ilagay dito si Sara Duterte. Kayang-kaya kong ilagay kung sino man ang gusto nyong ilagay dyan sa litrato na yan. Kaya kong gawin. Kasi gumagawa ako ng thumbnail. Meron akong mga application na ginagamit para gumawa ng mga thumbnail. Kaya kong i-insert ang isang tao dyan. Kaya ako, unang tingin pa lang, alam ko kung ano ang legit at kung ano ang edited. Katulad na lang doon sa Polvoron video, edited yun, AI yun. Nilagay lang mukha ni PBBM, pero ang daming nagpapaniwala. Diba katulad nitong si Rowena Guanzon? Kaya kasundo nito yung mga bobong DDS kasi nga katulad din siya ng mga bobong DDS na mga gullible at uto-uto. Na kayang-kayang utuin ng mga ganitong posts. Ng mga ganitong naratibo. Eto, Jason D. Meron siyang ibang ibang anggulo ng litrato. Sabi dito, not a BBM fan, but you can do your research. Ayan. At pinakita niya, ayan, pinakita niya yung ibang anggulo ng litrato na kung saan kita na yung pinto. Nakita na yung pinto na pinagkakataguan ng dun sa sa anggulo na yan. Kita na yung pinto. Dun sa pinost ni Rowena Guanzon, hindi kita yung pinto. Kaya yung optical illusion ang akala mo inedit. Di ba kung maalala ninyo, usong-usong ngayon sa PBA yung mga, kung daw nagkakamali sa Brooklyn Nets ba yun o New York? Yung tama nga, parang Brooklyn Nets nga. Yung court nila na parang ash gray, na akala mo yung mga naglalaro anime, parang hindi mga tao, parang ka naglalaro ng NBA 2K, ganyan, NBA 2025 ba yun? Para makikita mo siya. Kala mo NBA na game lang, pero yun talaga yung kanilang kumbaga yung parang optical illusion ng court. Eto, Microsoft Paint ata ginamit pang edit, sabi ni Hela. Diba? Mga walang alam kasi. Sabi pa, Jedransky, best in field editing. Sabi naman ng Perdi, Napoleon yung fireman, shrunk yung right leg niya. Mary Jane, sabi, hala, the man in orange is a ghost. One of his leg is stuck in the wall. Diba kasi nga, wala Ganyan sila kabobo Diba, ganyan sila mga kaiengot, katatanga. Kapag naman nasabihan mo ng engot at tanga sila, mga galit. Diba? Kaya nga yung mga bobong DDS lang maniniwala na edited yan. Ngayon, si Rowena Guanzon, masasabi natin to na dilawan, pero hindi to bobo pero gullible. Kayang-kayang utuin ng mga ganitong fake news. Madaling mapaniwala. Siguro nga matalino to ng mga kapanahunan na buhay pa si Miriam Defensor Santiago. Pero ngayon, nabobo na. Natanga na. Sayang ka, no? Rowena, sayang si Rowena, no? Matalino to. Kaya lang, nabobo ng mga DDS. Nagpapagamit sa kabobohan ng mga DDS. Diba? Sus Mariosip talaga, mga Sabi naman ni Karen Gay dito, Photoshop pa more. Diba? Sus Mariosip talaga. Ellie, sabi naman ng Ellie dito, very dramatic ang pose and very edited. Naku talaga. Sabi ni Janet, galing naman pagka-edit, sabi ni Tere, hanap po kayo magaling mag-edit.
samantalang dyan sa video, nagsusumigaw si PBBM, nandyan sa video na yan, at talagang pinuntahan niya yung San Francisco High School na nasunog bago mag-umpisa ang pasukan. Ngayon, ito lang ang isa ding mapapatunayan natin dito. Hindi nila alam kung ano ang ginagawa ng Pangulo. Yan yung pinaka main na dahilan kung bakit gullible sila at nagmumukha silang tanga sa ganitong mga post. Kasi hindi nila alam na ang Pangulo nagtatrabaho talaga, pumupunta sa mga ganyang sitwasyon, umiikot at inaayos niya, at may kumbaga mayroon siyang mayroon siyang will na tignan ko yung site, tignan ko ano yung mga damages para makapagbigay din ako ng aking suggestion. Kung sakali na makita ko yung site, makapagbigay siya ng ito, improvement, dapat ito, ganito gawin nyo, kung pwede pa ito i-repair, lagyan natin ng ganito, i-improve natin to, ayusin natin to. Ang ating kasi Pangulong Bongbong Marcos, hindi kailangan mag-photoshop at mag-edit ng kanyang trabaho. Nakapagtataka nga na itong si Sara Duterte na walang ibang ginawa kung hindi maglakwat yan ang maglakwat siya, maglamyerda sa ibang bansa at puro pansariling interes ang inaatupag. Pag uwi, siya pa ang merong pinakamataas na trust rating, siya pa ang merong pinakamataas na performance rating, siya pa pinakamagaling. Samantalang nag-Dora Explorer sa ibang bansa, pag uwi, siya pa ang the best. Wala na nga nagagawa para sa bayan, wala na nga naitutulong para sa mamamayan. Siya pa pinakamagaling pag uwi ng Pilipinas. Talong-talo pa niya si PBBM na hindi na tumitigil mula Lunes hanggang Linggo nagtatrabaho, hindi nagbabakasyon. Diba? Kita nyo, nasa Japan ngayon ang ating Pangulong Bongbong Marcos, nagtatrabaho. Si Sara Duterte pupunta ng Melbourne, Australia para makisali sa Bring Duterte Now o Bring Home Duterte Now event. Pansariling interes, pero pag uwi nun, siya pa ang bayani, siya pa magaling, at siya pa ang pinakapita-pitagan na tauhan ng gobyerno. Ang galing niyo talaga, mga bobong DDS talaga kayo. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo sa aking vlog na ito. Ingat po kayo, nasa mang panig kayo ng mundo mo, chup chup, love you, God bless us all, Pilipinas. God first, salamat po.